upgrade update. May dadaanan lang tayo. May angkas ako ngayon, ang aking sista for adoption, for rehoming po. Issue umiiyak pag naghuhugas ng pinggan. Put lang natin sa kanyang friend, and hanap tayo ng magandang parking. But yeah, tagilid. Tama naman yung bracket, yung pinakang plunge nung bagyong tagilid eh. Yan, bigyan niyo yung kanyang graduation gift sa kanyang friend. Talagang pinaghawak pa ako ng helmet niya. Yan, sa mga hindi nakakaalam, ilang beses na tayo nakapag Ironman. Yan, 2 beses. Sa mama ko to, kaya pares pill yun. Yan, tapos na-meet natin si Breezy. Ito yung sa 2023 Ironman. Ito sa 1,000 kilometers na dito sa Mindoro. Hindi naman siya loop kasi balikan siya. Ito kalap, I think 700 or 900 kilometers. Tapos ito, yan, ito yung first ano namin, first endurance. That's 500 kilometers sa Occidental Mindoro. Patay muna natin kasi mukhang matagal siya. Oops, nakabuto na wala ako. Yan. So isang quick review, quick overview sa ating upgrades. Ito sec tank bag, quick release na plunge, tapos itong toolbox natin. Kasi yan, nakita nyo naman to dati, Rhino Walk. And then kasi 13 liters lang yung tank capacity, baka kapusin tayo pag nag trail or nag adventure mahabang walang gas. Ito, tapos na 5 liters na gallon. Oops. Tapos dating naka underbelly, yan, naka high mount na. Hindi naman siya actually na high mount, standard mount. Ganyan yung tsura ng stock niya eh. Yan. Oops. Isa pala sa features guys nito na na-discover natin, hindi siya katulad nung ibang bike na may safety feature na pag naka-stand ay mamamatay pag naka first gear. Hindi siya namamatay pagka naka-stand. So, pakita ko sa inyo mamaya yung full view nung motor sa upgrades. Tapos explain ko rin kung bakit tayo nag-upgrade ng ganun.
So ito mga nadagdag, yan, sec, tank bag para hindi tayo mag belt bag. Tapos yun lang medyo issue nya, tagilid yung mismong bag. Sec, baka naman magagawa ng paraan yan. Tapos ito, dahil 13 liters lang siya, medyo maliit para sa adventure bike, kaya naglagay tayo ng extra 5 gallons na 5 liters na fuel. Tapos yan, nakakabit na dati yan, pero dito lang nakalagay, naka DIY mount lang. Ngayon nilagyan natin ng bracket para mas matibay. Yan o, kita nyo, walang galaw, pares yan. Ba't ko ginlaw yun? Tapos ito, mapapansin nyo sa shorts na pinost ko, yan, yung V-lane natin is naka underbelly dati. Nilagay natin siya dito sa standard mount nya. Yan, yan, spacer natin. Tapos ito yung ating tools, lagayan ng tools. Yan, mga tools for in case of emergency. Sasabi baka daw magalaw, matugtog. Hindi siya nagalaw kasi at the same time pag nakalasakay tayo, ipit yan. Tapos ito, headlight grill, wala naman masyadong purpose aside sa sabi may tumatalsik daw na bato. Hindi pa naman ako nakaka-encounter nun, pero naglagay na rin tayo kasi nga adventure, and bagay na bagay siya, scrambler. And sa crash guard, nakakita tayo ng Hepco and Becker. Medyo pricey pero nagawa ng paraan. Hepco and Becker, thank you very much. Parating na yun. Ano siya, full front na crash guard na same mounting dito at saka dito nakamount. Tapos meron din sa baba. Ito, hindi pa yan legit na carbon, magiging legit yan soon, syempre. Yan, ano lang yan, hydro dip. Tapos ito, original V-lane. Thank you V-lane. Baka naman pwede maging V-lane din. Tapos yun lang naman dinagdag natin. That's all for our CLX 700 update. Sana nagustuhan nyo. Ang pogi nyo. Yan, dito pala tayo sa 7-Eleven puting tubig. Hindi pala 7-Eleven, ano ba yun? Caltex puting tubig. Nakipark tayo dito tapos chumibog, kumain, nagpahinga. Ayan, picture. So yun lang. Hindi ko na rin kayo ibabla sama sa pag-uwi kasi madilim naman eh. Hindi nyo rin ako makikita. And wala masyadong dito street lights. And kung meron man, sobrang tataas kaya hindi nyo ako makikita. Sa itim ko ngayon, kita nyo. Yun. Yeah. Thank you very much. Yee. Huli ko pala guys na para kita yung sounds nung naka-standard mount kasi ito nga pala si Tatang Jose. Yan, ito standard mount na biling. Yan. Bukol sa dibdib, grabe. Hello neighbors. Yun yung ating snipey. Tatang Jose. Then ito nag-iisa nating babae. This is Lexi.